100.7 Forever! Barangay FM 100.7. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Mga kwento ng pag-ibig, kwento ng pag-asa, at mga kwento ng buhay dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Ang susi sa totoong kaligayahan ay ang pagpapalaya sa taong mahal mo at pagtanggap sa katotohanan na kailanman ay hindi na siya babalik pa sa'yo. Ikaw ka, barangay, sino ang nagbibigay kaligayahan ngayon sa buhay mo? Mama Mia. Maraming pangyayari at tanong sa buhay natin na madalas nating hinahanapan ng mga kasagutan. Pero madalas din ay hindi natin naiintindihan ang mga sagot o dahilan na binibigay sa atin. Lalo na kung matinding sakit ang iniwan ng pangyayaring yun sa ating mga puso. Magandang araw sa inyo, Mama Mia, at sa lahat ng avid listeners ng inyong programa na Barangay Love Stories. Itago niyo na lamang ako sa pangalang Andrea. 37 years old at isang tindera ng isda sa palengke. Libangan ko na talaga ang makinig ng radyo, lalo na ang tumutok sa inyong programa. At ngayon ay nagbabakasakali ako na marinig ko naman ang sarili kong sulat na i-air ninyo sa inyong programa. Medyo maaga akong nag-asawa noon, Mama Mia. 18 years old lang ako nang mabuntis ako ni Tristan. Pinakasal ako ng mga magulang ko sa kanya at mula noon ay hindi na nila ako pinakialaman pa. Kaya lang, Mama Mia, nang makasal kami at magsama kami sa iisang bahay, ay mas nakilala ko siya. Mabigat ang mga kamay niya. Palasigaw at palamura. Kahit buntis ako noon ay sinasaktan niya ako ng pisikal. Hanggang sa nakuna na nga ako noong nasa 5 buwan ako ng pagbubuntis ko nang dahil din sa pananakit niya. Doon ako nagdesisyon na layasan ang asawa ko. Lumuwas ako ng Maynila at nagtrabaho sa isang panahian ng school uniform. Hindi naman na ako hinanap o sinundan pa ng asawa ko, kaya naging tahimik ang buhay ko kahit paano. May ilang taon na rin ako sa Maynila nang makilala at naging boyfriend ko si Eugene, Mama Mia. 2 taon na kaming magkarelasyon noong mabuntis niya ako. Kaya nagsama na kami sa iisang bahay. Naging mabuti po siyang partner at tatay sa anak namin sa loob ng mahigit 8 taon. Kaya lang, Mama Mia, lahat ay nagbago nang magsara ang talyer kung saan siya nagtatrabaho. Kasunod noon ay ang pagkalulong niya sa alak at sigarilyo. Hindi lang yun ang naging problema ko sa kanya, kundi pati na rin ang pananakit niya sa amin ng anak ko, Mama Mia. Buksan mo tong pinto! Anak, tapos mo nang gawin ang mga assignment mo, diba? Pasok ko na sa kwarto natin. Dito na ako makapasok! Sige po, Nay. Aayusin ko lang po to. Andrea, ano ba?
Ako na mag-aayos ng mga yan, Roxanne. Pumasok ka na sa kwarto at pagbubuksan ko na ng pinto ang tatay mo. Sige po, Nay. Roxanne, huwag ka na munang lalabas ng kwarto, ha? Lasing na naman yata ang tatay mo, kaya mas mabuti pa nasa kwarto ka na lang. Sige na, pumasok ka na sa kwarto natin, dali. Okay po. Good night po. Mga bingi ba kayo dyan sa loob ng bahay? Mahal, pasensya ka na at ngayon ko lang nabuksan ang pinto. Naglilinis kasi ako ng CR. Bakit naman ngayon mo pa naisipang maglinis sa CR kung kailang gabi na? May bumara kasi sa toilet bowl natin kaya kinailangan ko na ayusin at linisin. Dami mo sinasabi. Tabi nga! Aray! Hindi mo naman ako kailangang itulak, mahal. Huwag kang maarte dyan, ha? Natabing ka lang na mahina. Akala mo naman, sinubsob ka na sa sahig. Ano bang ulam natin? Nagugutom na ako. Teka lang, ipaghahain kita. Maupo ka muna dito. May natira pa kami ni Roxanne na tinapa at saka kamatis. Bumili rin ako ng toyo kasi alam ko na... Mahal, ano ba? Bakit mo naman tinapon itong mga pagkain na nasa lamesa? Dahil sawang-sawa na ako sa hinahain mo na yan. Amoy toyo na nga ang pawis ko tapos yan na naman ang ipapakain mo sa akin? Pasensya ka na. Gipit tayo ngayon eh. Ay, sandali lang. Bakit ba kinakapa mo ang mga bulsa ng duster ko? Bigyan mo na lang ako ng pera. Bibili na lang ako ng makakain ko sa labas. Pero wala na akong pera. Kakabayad ko lang ng upa nitong tinutuluyan nating bahay. Ano to? At talagang nakaibit pa sa loob ng bra mo, ha? Pinagdadamutan mo ba ako ng pera mo, Andrea? Ha? Siyempre hindi. Bakit ko na... Aray! Bakit mo ako sinampal? Dahil madamot ka. Porque wala akong trabaho ngayon, pinagtataguan mo ako ng pera. Sino ka ba sa tingin mo, ha? Ilang taon ako nagtrabaho para sa inyo ng anak natin. Tapos itong gagawin mo sa akin ngayon? Barya lang yung hinihingi ko. Pinagtataguan mo pa ako? Aray! Sa susunod na pagtaguan mo pa ako ng pera. Hindi na ito aabutin mo sa akin. Naiintindihan mo? Aray! Sagot! Para ako nakikipag-usap sa tanga at bingi, ah! Oo, narinig ko! Naiintindihan ko lahat ng sinabi mo! Hindi ko na uulitin to! Ibibigay ko na sa'yo ang natitira kong pera palagi! Sorry, mahal! Sorry! Huwag mo na akong saktan, parang awa mo na! Mama Mia, hindi naman talaga dating mabigat ang kamay ng partner ko na si Eugene. Hindi siya dati nagmumura, naninigaw o nananakit. Pero mula nga nang mawalan siya ng trabaho, parang nawala na rin ang dating Eugene na minahal ko. Naiintindihan ko naman ang stress na pinagdaanan niya dahil nahirapan siyang humanap ng ibang trabaho noon. Hanggang sa huminto na nga siya sa paghahanap at naging tambay na lang sa bahay namin. Hindi pa naman kalakihan ang kinikita ko sa pinagtatrabahuan ko. Kaya pilit kong pinagkakasya sa aming tatlo at mga gastusin sa bahay ang maliit kong pera. Ang masama pa doon, Mama Mia, ay nalulung din sa sugal ang partner ko. Wala na nga siyang trabaho. Panay pa ang hingi niya sa akin ng pera para sa mga bisyo niya at sa pagsusugal. At kapag hindi ako nag-aabot ng pera sa kanya, pasa at sugat ang binibigay niya sa akin. Tiniis ko ang lahat ng yun, Mama Mia, dahil umaasa ako noon na babalik pa ang dating Eugene na minahal ko. Pero may mga tao talaga siguro na nagbabago at meron ding umaalis na hindi na bumabalik pa. Ang tigas-tigas ng ulo mong bata ka! Manang-mana ka sa nanay mo na akala mo kung sino
Eugene, tama na nga! Maawa ka naman sa anak natin! Gusto mo yatang mabalian ng mga buto si Roxanne dahil sa pagpalo mo sa kanya sa hawak mo na walis tambo! At talagang yung kahoy pa ang ipinangahampas mo sa kanya! Ang tigas ng ulo eh! Manang-mana sa'yo! Ang sabi ko lang naman po sa inyo, hindi pa po puno yung alkansya ko. Kaya huwag niyo po muna sanang basagin. Kita mo na yung tinuturo mo dyan sa batang yan? Akala mo kung sino na kung makapagdamot sa akin ang alkansya niya. Halika nga dito, Roxanne! Tuturuan talaga kita ng leksyon at kung paano gumalang sa tatay mo! Nanay! Huwag niyo po ako ibibigay kay tatay! Lumapit ka dito kung ayaw mong mas masaktan ka. Hihilahin kita sa nanay mo! Eugene, tama na nga sabi! Alkansya lang pala na batang kinakaganyan mo, pero halos patayin mo na siya! Magkano ba ang kailangan mo, ha? Ibibigay ko sa'yo lahat ng pera ko dito. Tigilan mo lang kakahampas ng kahoy ng walis na yan sa anak natin! Kaya lumalaki ang bata na yan ng matigas ang ulo. Dahil kinukonsinti mo. Ibigay mo na yan sa akin at ako magdidisiplina sa Roxanne na yan. Sisiguraduhin ko na hindi niya makakalimutan ang araw na to. At sisiguruhin ko rin na babaon sa dibdib mo tong hawak ko malaking gunting sa oras na hawakan mo pa ang anak ko, Eugene! Matapang ka na talaga, ha? Pinabantaan kita, Eugene! Isang hakbang mo papalapit sa amin ni Roxanne, sisiguraduhin ko talaga sa'yo na kakalat ang dugo mo dito sa sahig ng bahay natin! Hinayaan ko na saktan mo ako ng paulit-ulit, pero hindi ko hahayaan na pati ang anak natin dumanas ng paghihirap mula sa'yo! Kaya kung ayaw mo magkasakitan tayo sa loob ng pamamahay na to, umalis ka na! Umalis ka na bago pa tayo magpatayan dito! Nay! Tama na po! Huwag na po kayong mag-away ni tatay! Baka po masaksak niyo pa po siya! Sige! Gusto mo na umalis ako sa bahay na to? Pagbibigyan kita! Pero humanda kayo sa akin mamaya pagbalik ko! Pag-uumpugin ko yung matitigas yung ulo! Pwe! Mama Mia, sanay na akong makatanggap ng sampal, sabunot, tadyak at suntok mula sa partner ko na si Eugene. Handa akong tanggapin at akuin ang lahat ng pananakit niya basta wag lamang niyang idadamay ang anak namin na si Roxanne. Iyon ang hinding-hindi ko hahayaan na mangyari. Kaya nga, muntik na rin talagang magdilim ang paningin ko noon at muntik ko nang masaksak ng hawak kong gunting si Eugene. Sobra kasi talaga akong nasaktan nang makita ko ang mga pasa at sugat sa braso at binti ng anak ko. Dahil sa paghataw sa kanya ni Eugene ang hawak niyang walis tambo. Ang pinanghahampas pa naman niya, Mama Mia, ay ang mahabang kahoy na hawakan ng walis tambo. Kaya naman nagkapasa-pasa kaagad ang mga braso at binti ng anak ko. Nang umalis ng bahay si Eugene ay hindi na ako nag-aksaya ng panahon, Mama Mia. Inimpaki ko na ang mga gamit namin ni Roxanne at kaagad kaming umalis ng bahay. Kaya ko pang tiisin ang lahat ng pananakit sa akin ni Eugene. Mapapisikal man o emotional. Pero hindi ko na hahayaan pa na dumantay ang mabigat niyang kamay sa katawan ng nag-iisa kong anak. Mama Mia, kahit mahal ko si Eugene at kahit ayokong mawalay sa kanya, ay handa kong gawin ang lahat ng yun para sa anak ko. Lahat isasakripisyo ko. Maprotektahan ko lang si Roxanne. Mama Mia, nang umalis kami ni Roxanne sa bahay na inuupahan namin, ay naisip ko na siguro malas talaga ako pagdating sa lalaki at sa pag-ibig. Kaya siguro sa 2 pagkakataon na nagkaroon ako ng karelasyon ay nasaktan lang ako. Baka hindi para sa akin ang pakikipagrelasyon at mas dapat ko na lang natutukan ang pag-aalaga at pagpapalaki ng nag-iisa kong anak. Umuwi kami noon ni Roxanne sa probinsya namin. Nakitira muna ako sa isang kapatid kong babae habang naghahanap ako ng trabaho. Hindi naman ako nahirapan na makahanap ng trabaho dahil hindi ako pihikan at laki rin ako sa hirap.
Nagsimula muna akong umekstra na taga-kaliskis ng isda sa palengke. Hanggang sa pahiramin ako ng kapatid ko ng pera para gamiting puhunan at magkaroon na ng sarili kong pwesto. Naging maayos ang muling pag-uumpisa namin ni Roxanne, Mama Mia. Hanggang sa nakalipat na nga kami ng sariling bahay na inuupahan. Gina, ito na yung mga isda na in-order mo mula sa amin. Naku! Salamat, Rick! Ang aga mo namang mag-deliver ng mga isda dito sa pwesto namin. Ganun talaga para maaga rin ang pasok ng grasya sa kamay natin. Andrea, ito naman yung mga order mo na isda. Salamat. Ilagay mo na lang dyan sa baba at ako na lang ang magbubuhat ng balde mamaya dito sa may lamesa ko. Ako na lang ang magtataas nito. Pwede na ba sa pwesto na to? Oo, pwede na dyan. Salamat ulit. Yan. Bakit naman yung sa kanya lang ang itinaas mo sa lamesa? Pareho lang naman kami ng dami na in-order na isda. Naku, Rick, ha? Napapansin ko, parang may favoritism ka na dito sa palengke, ha? Ano ba yung sinasabi mo, Gina? Ang aga-aga kung ano-ano yung napapansin mo. Bakit? Totoo naman, Tingnan mo nga, Hindi hamak na mas malalaki at mas matataba yung isda na binigay sa'yo ni Rick kesa sa akin. Mukha naman magkakasing laki lang ang mga isda natin. Ikaw talaga? Lahat na lang nakikita mo. Tsaka wag mo na akong tinutukso kay Rick kasi baka magalit ang girlfriend niya. Ay, wala akong girlfriend, Andrea. Wala pa rin akong asawa sa mga anak. Yun naman pala. Single na single tong si Rick. Alam mo, parang bagay kayo. Oy, Gina, tumigil ka na dyan, Baka mamaya may makarinig pa sa'yo at sabihin kinukursunada ko tong si Rick na maging tatay ng anak ko. Wala namang problema sa akin kahit kursunadahin mo ako, Andrea. Sa totoo lang kasi, matagal na akong may gusto sa'yo. Ayun na nga ang sinasabi ko talaga May instant taga-deliver ka na ng malalaking isda. Tapos, may instant tatay ka na rin ng anak mong Ay, nako! Kayo talagang dalawa ang aga-aga. Ako pa talaga nakita niyong tuksuhin. Gina, ayusin mo na nga yung mga isdang paninda mo. At ikaw, Rick, bumalik ka na sa sasakyan niyo dahil alam ko na marami ka pang dedelibera ng mga isda. Andrea, baka pwedeng ihatid kita. Bahala na, Rick. Magtatrabaho muna ako dito at balikan mo na rin muna ang mga kailangan mo pang gawin. Bye! Sige na nga, alis na muna ako. O paano, ingat kayo Sana maubos nyo yung mga paninda nyo. Alam mo, Andrea, matagal ko nang kilala yan si Rick Habulin talaga yan. Pero wala naman siyang hilig na manligaw o makipagrelasyon sa kahit na sino dito sa palengke. Ngayon ko nga lang nakita yung dumiskarte sa isang babae. Gina, kung pinakiusapan ka ni Rick na ilakad siya sa akin, sabihin mo na saka na lang. Kasi wala pa sa isip ko makipagrelasyon ulit. Magkakalahating taon pa nga lang mula nang iwanan ko si Eugene. Kaya ayoko munang pumasok ulit sa magulong sitwasyon. Sayang naman, kasi mukhang seryoso sa'yo si Rick Kung seryoso talaga siya, magagawa niya maghintay hanggang sa maging handa ulit ako. Baka kasi mamaya kagaya lang din siya nung nauna kong asawa at dating kinakasama. Mabait sa umpisa, pero demonyo naman pala talaga ang ugali. Basta ang gusto ko ngayon, mas matutukan ng pag-aalaga at pagpapalaki sa anak kong si Roxanne. Kaya mag-ayos na tayo ng mga paninda natin dahil mamaya lang nandyan na ang mga suki natin. Mama Mia, mula nang layasan namin ni Roxanne si Eugene, ay nakarating sa akin ang balita na hinahanap niya raw kaming mag-ina. May mga nag-text pa sa akin na mga dati kong kaibigan at sinasabi nila noon na paulit-ulit daw silang pinupuntahan ni Eugene para itanong kung saan niya ako pwedeng mapuntahan. Mabuti na lang talaga at walang masyadong kilala si Eugene sa pamilya ko. Kaya naging tahimik talaga ang buhay namin ni Roxanne nang malayo na kami sa kanya. May 2 buwan pa lamang ako sa probinsya namin nang makilala ko si Rick noon.
Mama Mia, kargador siya sa palengke at siya ang nagde-deliver ng mga ino-order naming isda na pangbenta. May-ari din siya ng tindahan na ino-orderan namin ng tangke ng LPG. At noong una pa lang na nagkakilala kami, ramdam ko na kaagad na may espesyal siyang pagtingin sa akin, Mama Mia. Pareho kami ng kaibigan kong si Gina na umu-order sa kanya ng mga isda, pero kagaya nga ng sabi ni Gina, napansin ko rin na madalas ay mas malalaki talaga ang isda na dinadala sa akin ni Rick kumpara sa dinideliver niya kay Gina. Kapag pumupunta rin siya sa bahay para i-deliver ang order kong tangke ng LPG, ay palagi niyang binabati ang anak kong si Roxanne. Nagkakakwentuhan at biruan na nga silang dalawa, Mama Mia. Ilang buwan ding pahapyaw na nagpaparamdam sa akin si Rick ng kanyang pagtingin noon. Hindi ko naman siya sinusungitan, pero palagi kong sinasabi sa kanya na hindi ko pa priority ang pakikipagrelasyon. Ang sabi ko ay gusto ko kasing mas matutukan ang pagpapalaki ko sa anak ko. Pero ang totoo, Mama Mia, ay takot lang din talaga ako na pumasok sa isang relasyon. Takot ako na magtiwala at mas lalong takot ako na baka masaktan lang ulit ako. Ito yung bayad sa in-order ko na tangke ng LPG, Rick. Salamat sa pag-deliver dito sa bahay tsaka sa pag-ayos na rin ng kala namin. Wala yun, Andrea. Ewan ko ba kung bakit hindi ko matutunan yung pagpapalit ng tangke ng LPG na yan. Nanghaabala patuloy ako ng ibang tao. Hindi ka naman abala para sa akin, Andrea. Kung pwede nga lang araw-araw ko palitan yung tangke ng LPG sa kalan mo para araw-araw din kita nakikita. Baka naman sumabog ang buong kusina namin kung gagawin mo yun. Biro lang. Gusto lang talaga kitang pangitiin. Nasaan nga pala si Roxanne? Nasa bahay ng kapatid ko, dyan lang sa kabilang kanto. Nakikipaglaro sa mga pinsan niya doon. Ganun ba? Sayang naman kasi may dala akong bagong paper doll para sa kanya. Eto, iabot mo na lang sa kanya mamaya. Tinuro niya kasi ito sa tindahan namin nung nakaraan. Kaya lang may ibang bata nang nakabili. Kaya nung makita ko to, kasama sa mga pinamili ni nanay na paninda, kinuha ko kagad. Baka naman malugi ang tindahan niyo dahil sa anak ko, ha? Ilang paper doll na ang naibigay mo sa kanya noong nakaraang linggo. Magkano ba to at babayaran ko na lang? Wag na kasi mura lang naman yan. Saka marami naman kaming ganyan sa tindahan. Kaya libre ko na yan kay Roxanne. Kaya gustong gusto ka ng anak ko eh. Kasi palagi mo siyang binibigyan ng kung ano-ano. Kaya naman pala nilayasan mo kung malandi ka. Kasi may ibang lalaki ka ng kinalolokohan. Eugene? Eto ba? Eto bang pinilit mo sa akin? Pare, nagkakamali ka. Wala kaming ginagawa. Yan ang bagay sa'yo. Ano ka ba naman, Eugene? Bakit mo sinuntok si Rick? Halika na! Uuwi na tayo na Maynila. Aray! Bitawan mo ang braso ko! Nasasaktan ako, Eugene! Mas masasaktan ka kapag hindi ka sumama sa akin ng maayos. Nasa ba si Roxanne? Roxanne! Lumabas ka dyan sa bahay! Uuwi na tayo na Maynila! Eugene, please! Bitawan mo na ako! Ayoko nang sumama sa'yo pabalik na Maynila! Ayoko na sa'yo! Ganon ha? Hayop ka! Wala kang karapatan na manakit ng babae! Wala ka sa teritoryo mo kaya huwag ka magyabang dito! Rick! Kahit sino pa sa buhay ni Andrea, wala ang karapatan na saktan siya! Rick! Tama na, please! Baka mapatay mo si Eugene! Ano? Lalaban ka pa, ha? Andrea, sumama ka na lang kasi sa akin! Hindi na nga ako sasama sa'yo! Dahil ayoko na masaktan mo ang anak natin! At dahil hindi na kita mahal! Kaya please lang, umalis ka na, Eugene! Narinig mo yon? Umalis ka na dito bago pa dumating ang mga tanod! Dahil sigurado ako napupuruan ka talaga nila! Alis! Babalikan ko kayo! Tandaan nyo to! Babalikan ko kayo! Lalo ka ng tarantado ka! Mama Mia, gulat na gulat talaga ako nang makita ko si Eugene sa lugar namin.
Nalaman ko mula sa isang kaibigan ko sa Maynila na may napagtanungan si Eugene ng address ko na kamag-anak ko kaya natuntun niya ako. Labis naman ang pasasalamat ko noon kay Rick dahil nagawa niya akong ipagtanggol mula sa dati kong partner. Kung wala siguro si Rick ng mga oras na iyon ay baka nakaladkad na ako ni Eugene na sumama sa kanya. Nang makaalis na si Eugene ay sinabi ko kay Rick na iyon ang ex-partner ko. Pinapasok ko na rin muna si Rick sa bahay para magamot ang naging sugat niya sa mukha ng dahil kay Eugene. Napakwento na rin tuloy ako kay Rick ng tungkol sa paglalayas namin ni Roxanne mula sa tinutuluyan naming bahay sa Maynila. Lalo namang nanggigil sa galit si Rick nang malaman niya ang tungkol sa pananakit na ginagawa sa akin noon ng ex-partner ko, pati na rin ang pananakit nito sa anak namin na si Roxanne. Mama Mia, bukod sa kapatid ko at kay Gina, ay noon lang ulit ako napakwento sa isang tao ng tungkol sa nangyari sa buhay ko. Kaya hindi ko na rin napigilan ng maluha habang nagkukwento ako kay Rick. Nakinig naman siya sa lahat ng kadramahan ko noon at sinabi niya na hinding-hindi na niya hahayaan na makalapit pa sa amin ni Roxanne si Eugene. Nang araw na yon kahit paano ay nakaramdam ako ulit kung paano maging komportable kasama ang isang lalaki. Mama Mia, ng araw na yon ay naramdaman ko na ligtas ako kapag si Rick ang kasama ko. Hanggang sa may napadaan na mga kapitbahay namin na medyo nakainom ng alak kaya napagtulungan nilang bugbugin si Eugene. Mabuti na lang Mama Mia at may dumating na mga barangay tanod na umawat sa gulo. Kaagad namang nakatakbo palayo si Eugene at hindi na siya nahabol pa ng mga tao sa lugar namin. Pero pinablatter ko na rin siya para hindi na siya makapanggulo pa sa amin ni Roxanne. At hindi na nga muli pang bumalik si Eugene pagkatapos ng araw na yon, Mama Mia. At hindi ko na rin napigilan pa si Rick na ligawan ako. Wala pa talaga sa plano ko noon ang muling makipagrelasyon, pero dahil naging masigasig si Rick sa panliligaw sa akin, ay sinagot ko na rin siya, Mama Mia. Nagsama na rin kami kaagad noon sa iisang bahay at pagkalipas lang ng isang taon ay pinagbuntis ko na ang unang anak namin ni Rick. Honey, ito na yung mainit na gatas mo. Salamat, honey. Hindi ko na muna ginising si Roxanne sa kwarto niya kasi wala naman siyang pasok ngayon sa school. Hinayaan ko muna na makatulog na mas matagal ang bata. Naku, sigurado ako na mataas na naman ang energy ng batang yun mamaya. Bakit pala nandito ka pa sa bahay? Medyo mataas na ang araw sa labas Baka malate ka na sa trabaho mo sa construction. Ayos lang yun kasi alam naman nila na buntis ang asawa ko. At alam rin nila na kailangan kitang ipaganda ng almusal mo. Ikaw talaga. Baka mamaya ikaw naman na mapagalitan sa trabaho ng dahil sa akin. Hindi ako mapapagalitan doon. Dahil palagi naman ako bumabawi sa pa-overtime nila na walang bayad. Isa pa yan. Palagi mong pinapagod ang sarili mo sa trabaho. Tuwing Biyernes at Sabado nasa palengke ka at nagde-deliver ng mga balde-baldeng isda. Tapos kapag Linggo naman hanggang Miyerkules nasa construction ka. Kulang na kulang ang isang araw na pahinga para sa bigat ng mga trabaho mo, honey. Kesa naman payagan kita na magtinda ulit sa palengke. Kahit sinabi ng doktor sa atin na masela ng pagbubuntis mo. Saka honey, huwag mo kong alalahanin dahil malakas itong katawan ko. Bata kaya to sa buhatan at puyatan. Sorry, honey Nang dahil sa akin nahihirapan ka ng ganyan. Hindi naman naging masela ng pagbubuntis ko noon kay Roxanne Kaya hindi ko alam kung bakit kailangan na maranasan ko to ngayon. Ikaw tuloy yung naghihirap ng dahil sa sitwasyon ko. Hindi ako nahihirapan kaya huwag mong isipin yan. Gusto ko naman tong ginagawa ko kaya hindi mo ako dapat alalahanin. Sabi ko naman sa'yo nung naliligaw pa lang ako na aalagaan kita, hindi ba? Namamahalin ko kayo ni Roxanne at na magiging anak natin. Salamat, honey. Salamat kasi
Nagpapakatatay ka sa panganay kong anak kahit hindi mo siya kadugo. Ginagampanan ko lang naman ang parte ko bilang partner mo, Andrea. Kaya kahit gaano pa kabigat ang maging trabaho ko, hindi ako mahihirapan at mapapagod. Dahil lahat ng to ginagawa ko para sa inyo ng mga bata. Alam mo, ang swerte-swerte ko talaga sa'yo. Mula nang iwanan ko si Eugene, hindi ko naisip na makakahanap pa uli ako ng isang kagaya mo. Yung tatanggapin at mamahalin ako sa kabila ng nakaraan ko. Thank you, Rick, ha? Kasi araw-araw mong pinaparamdam sa akin ng tunay na pagmamahal. Ako dapat ang magpasalamat sa iyo, Andrea. Dahil nilabanan mo ang takot na nararamdaman mo at nagawa mo magtiwala ulit. Salamat kasi sinubukan mo na pagkatiwalaan at mahalin ako. At hindi ako nagsisi na ginawa ko yun. Dahil kung hindi ko nilabanan ang takot ko noon, hindi ko mararanasan ang ganitong klase ng kaligayahan sa buhay ko. Ako rin, Andrea. Ikaw talaga ang nagbibigay ng totoong kaligayahan sa akin ngayon. Basta ito ang tatandaan mo. Mahal na mahal kita. Kayo ni Roxanne at ang magiging anak nating dalawa. Hindi ako magbabago sa'yo at ipaparamdam ko sa'yo ang isang totoong masayang pamilya. Mama Mia, naisip ko noon na si Rick na nga siguro ang hulog ng langit para ipadama sa akin ang totoong kaligayahan ng buhay. Kahit kailan kasi ay hindi niya ako sinigawan, minura o pinagbuhatan ng kamay. Wala akong ibang naramdaman sa kanya kung hindi ang pag-aalaga at pagmamahal niya. Pinatunayan niya sa akin na hindi lahat ng lalaki ay pare-pareho. At pwede pa rin akong lumigaya sa piling ng taong mahal ko. Dumoble ang sayang nararamdaman ko noon nang mahalin at ituring niyang parang tunay na anak ang panganay kong anak na si Roxanne. Masipag na tao si Rick, Mama Mia. Lalo na noong pinagbubuntis ko na ang anak namin. Nasa ika-4 na buwan na ako ng pagbubuntis ko noon nang bigla na lamang akong duguin habang nasa palengke ako at nagtitinda ng isda. Iyak na ako ng iyak noon dahil akala ko ay mawawala na sa amin ang baby ko. Pero sa awa ng Diyos ay nakaligtas naman ang anak namin sa kung ano pa mang kapahamakan ng araw na yun. Kaya lang pinayuhan kami ng doktor na hanggat maaari ay hindi ko pwedeng paguri ng sarili ko dahil maselan daw ang pagbubuntis ko. Doon na ako pinahinto ni Rick sa pagtitinda ng mga isda sa palengke. At pumasok siya sa isang construction para magtrabaho sa tuwing hindi araw ng palengke. Ramdam ko ang hirap at pagod niya na pilit niyang hindi pinapakita sa akin, Mama Mia. Ayaw niya kasing mag-guilty o labis akong mag-alala sa kanya. Kaya wala siyang ibang pinaparamdam sa akin kung hindi ang labis niyang pagmamahal sa amin ni Roxanne at ng magiging anak naming dalawa. Natutulog. Wala pa kasi ang tatay Rick mo. Ganun po ba? Sige po, sasamahan ko na lang po kayo dito sa sala na maghintay sa kanya. Hindi na anak. Wag na. Mauna ka nang matulog at may pasok ka pa sa school bukas. Pero gusto ko rin po sanang hintayin si tatay Rick na makauwi eh. Ako na lang nga maghihintay sa kanya. At baka mapuyat ka pa. Kung gusto mo, gigisingin na lang kita kapag nandyan na siya. Sige po, Nay. Pakigising niyo na lang po ako kapag nakauwi na si Tatay Rick. Ang sabi niya kasi kanina bago siya umalis ng bahay, uuwian niya daw po ako ng pasalubong. Ikaw talaga. Pasalubong lang pala ang hinihintay mo sa Tatay Rick mo eh. Sige na, matulog ka na at gigisingin na lang kita mamaya kapag nandyan na siya. Okay po, Nay. Good night po. Good night din sa'yo. Bakit kaya hanggang ngayon wala pa rin si Rick? Hindi naman siya inaabot sa construction ng ganito kalalim na gabi. Tapos hindi ko pa makontak ang cellphone number niya. Ay, baka may dinaanan lang siya na isang kaibigan, kaya ginabi na siya masyado ngayon. Andrea! Andrea! Gising ka pa ba?
naman at hindi ka patulog. Wala pa kasi si Rick dito sa bahay. Ano bang kailangan mo at gabing-gabi na kung kumatok ka dito sa amin? Humahangos ka pa na para bang nagmamadali kang buksan ko tong pinto. Ano kasi? Andrea, wala ka pa bang natatanggap na tawag? Mula kanino? Mula kay Rick ba? Hindi ko nga makontak ang cellphone number niya. Siguro nalobat na naman ang cellphone niya. Hindi mula sa kanya. Mula sa mga mula sa mga pulis. Ha? Teka, bakit naman ako tatawagan ng mga pulis? Mabuti pa siguro, Andrea. Sumama ka na lang sa akin. Sabihin mo kaya muna sa akin kung ano nangyayari. Pinapakaba mo na ako eh. Andrea, huwag ka sanang mabibigla sa sasabihin ko. Ano ba kasi yun? Sabihin mo na kaagad, Gina. Nung umuwi kasi ang kapatid ko sa bahay kanina, sinabi niya na nagkakagulo raw sa kabilang bayan kung saan siya nag-deliver ng bigas. May nakita raw kasing lalaki doon na patay at tantad ng saksak. Andrea, ano kasi? Ang sabi kasi ng kapatid ko, ang sabi niya si Rick daw yung nakitang patay na lalaki sa may damuhan. Ano? Hindi totoo yan! Andrea, kumalma ka lang kasi baka kumapano ang baby mo. Kaya nga gusto ko sana sumama ka muna sa akin eh. Pinapunta ko na sina mama dito sa bahay para makasama si Roxanne. Pero sa ngayon, kailangan muna nating masigurong hindi nga si Rick ang patay dun sa kabilang bayan. Kaya lang, Andrea, kailangan mong tatagan ang loob mo. Dahil nakita mismo ng kapatid ko kasi Rick ang patay na lalaki dun sa damuhan. Hindi! Hindi pwede magkatotoo yung sinasabi niyo! Hindi pwedeng mamatay si Rick! Ayoko! Hindi ko kakayanin! Hindi ko kakayanin na mawala siya sa buhay ko! Buhay si Rick, alam ko! Buhay siya, Gina! Mama Mia! Nang dumating ang mama ni Gina sa bahay, ay kaagad kaming umalis ni Gina papunta sa kabilang bayan. Hindi ko na ginising pa si Roxanne at binilin ko na lang sa mama ni Gina na wag munang ipaalam sa anak ko ang nangyari. Halos manginig ang buo kong katawan habang nasa loob kami ng tricycle papunta sa kabilang bayan. Naninikip na rin ang dibdib ko noon sa sobrang kaba na nararamdaman ko. Nang makarating kami sa isang medyo masukal na parte ng kabilang bayan, Mama Mia, pinilit ko ang sarili ko na maglakad habang nakahawak sa mga kamay ni Gina. Binigyan naman kami ng daan ng mga taga roon nang sabihin ni Gina na pwedeng kakilala namin ang bangkay. Tandang-tanda ko pa ang gabi na yun, Mama Mia. Tandang-tanda ko ang paghihinagpis at sakit na nararamdaman ko noon nang makita ko ang dugoang lalaking nakahiga sa damuhan. Damit at katawan pa lang ng lalaki ang nakikita ko ay halos mapaluhod na ako sa kakaiyak. Alam ko na hindi ako pwedeng magkamali. Pero nananalangin pa rin talaga ako na sana hindi si Rick ang lalaking duguan na nakahiga doon. Hanggang sa makita ko na nga ang duguan at bugbog na mukha ng partner ko nang tanggalin ng mga pulis ang nakatakip sa mukha ng bangkay, Mama Mia. At doon na ako nahirapang huminga sa sobrang pag-iyak ko hanggang sa tuluyan na nga akong nawala ng malay. Nagising ako na nasa loob na ng isang kwarto sa ospital at nang makita ko si Gina ay kaagad kong hinanap sa kanya si Rick. Nang sabihin niya sa akin na wala na si Rick, ay hindi ko na napigilan ang sarili ko na muling mapahagulgol. Akala ko bangungot lang ang lahat ng nangyari sa gabi na yon. Nananalangin ako ng paulit-ulit na sana hindi totoong wala na ang partner ko. Pero mukhang hindi na kaya pang pakinggan ang panalangin ko na yon dahil tuluyan ang kinuha sa akin ng lalaking sobrang mahal ko at sobra rin akong minahal. Kaagad namang nahuli ng mga pulis ang pumatay kay Rick na walang iba kung hindi si Eugene, Mama Mia.
Saglit ko siyang nasampal at nasabunutan nang magkaharap kami sa presinto. Inamin niya na nagawa niya lang daw ang bagay na yun kay Rick dahil sa labis niyang galit at selos dito. Sobrang galit din ang naramdaman ko sa kanya noon at pinangako ko na gagawin ko ang lahat. Lahat-lahat para mabulok siya sa kulungan. Hindi naging madali para sa akin na tanggapin na wala na si Rick, Mama Mia. Lalo na nang isilang ko na ang anak namin. Araw-araw at gabi-gabi akong umiiyak at nagdarasal na sana magkaroon ng himala at ibalik sa amin si Rick. Pero alam ko na imposible nang mangyari yon. Kaya pinilit kong makabangon muli para sa dalawa kong anak. Bumalik ako sa pagtatrabaho at pinakiusapan ko ang mama ko na sa bahay na lang muna namin siya tumira para may magbabantay sa mga anak ko. Pumayag naman siya kasi wala na rin daw naman siyang ginagawa sa kanila dahil matagal na rin napatay ang papa ko. Nagsumikap ako na maitaguyod ang buhay naming mag-iina noon. Mahirap, pero pilit kong kinakaya. At sa awa ng Diyos ay nagawa ko naman yon, Mama Mia. May 5 taon na rin ang nakakalipas mula nang mangyari ang lahat ng ito sa buhay ko. Hindi na ulit ako nag-asawa dahil alam ko sa sarili ko na hindi na rin muling mapapalitan pa si Rick dito sa puso ko. Si Eugene naman, Mama Mia, ay pumanaw na sa loob mismo ng bilangguan noong nakaraang taon dahil sa sakit niya sa baga at pagiging positive sa COVID. Mabigat pa rin sa akin ang lahat ng nangyari sa buhay ko, pero nananatili akong matatag para sa mga anak ko. Mama Mia, maraming salamat po sa bigbibigay ng oras na mabasa at mae-ere ang sulat ko na ito. Mabigat man ang kwentong ibinahagi ko sa inyo, ay sigurado naman ako na nakapag-iwan ako ng aral sa mga kabarangay natin na nakikinig ngayon. Ang kwento namin ng taong nagparamdam sa akin ng totoong kaligayahan. Ang taong bumuhay muli sa akin matapos akong tapak-tapakan at ituring na basura ng dati kong kinakasama. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Andrea.